Noong makipaghiwalay si Jenny sa kanyang asawa, ay napilitan siyang makisulok sa bahay ng kanyang ina. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa dahil kasama niya ang anak na si Tintin. Dahil sa pangyayaring ito ay panay ang talak ni Susan. Sinabi ko naman sa'yo noon pa na hindi ko gusto yang si Daniel para sa'yo. Ilang beses ba kitang pinaalalahanan na humanap ka na ng ibang lalaki? Pero wala hindi ka nakinig. Lagi mong katwiran na mas kilala mo siya at sigurado ka na mahal ka niya. Na kesyo ikaw naman ang makikisama at hindi naman ako. Oh, kita mo nang nangyari? Ikaw at ang anak mo ay nakaasa na sa akin ngayon. Habang yung walang kwenta mong asawa ay nagpapakasarap sa buhay binata. Ni hindi man lang magbigay ng sustento ang walang hiyang yon. Dapat idemanda mo. Nang gagalaiting wika ni Susan habang nagluluto. Napabuntong hininga na lamang si Jenny. Ayaw niya ng mga tuwiran pa sa kanyang ina dahil may punto naman ito. Isa pa, nangyari na ang lahat. Baka hindi talaga sila ni Daniel ang para sa isa't isa. Oh, anong balak mo ngayon? Paano kayo ng anak mo? Nay, bakit bang aga-aga ay mainit ka agad ang ulo nyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami aasa sa iyo ng matagal. Kapag nag-aaral na si Tintin ay maghahanap na rin ako ng trabaho. At yung tungkol naman sa demandahan na gusto nyo ay nagtanong-tanong na ako pero medyo malaki ang magagastos pag kumuha ng abogado. Wala rin naman akong mapapala kay Daniel dahil wala rin naman yung pera o anumang ari-arian. Yun ngang apartment na nirerentahan namin noon ay hirap pa siyang mabayaran. Mahinahong wika ni Jenny. Ano pa nga bang magagawa ko? Hanggat wala kang trabaho ay ako ang mamumroblema sa mga gastusin natin. Diyos ko naman, kung kailang tumatanda ako ay tsaka naman dumadami ang problema. Sa edad kong ito ay dapat nagpapasarap na lang ako sa buhay. Sa edad ni Susan ay malakas at masigla pa ang kanyang pangangatawan. Kaya niyang magluto ng sariling pagkain, maglaba, maglinis at magtanim ng mga halaman. Ang tanging kailangan niya lamang ay kasama sa tuwing mamamalengke dahil may kalayuan ito. Sa tuwing magsha-shopping naman ay bihirang bumili ng mga gamit si Susan para sa kanyang sarili. Madalas, ang ipinagsha-shopping niya ay ang anak na si Charmaine. Ang lola ni Jenny ang kaisa-isang tao na sumusuporta sa kanya mula nang makipaghiwalay siya kay Daniel. Ang nakatatanda niyang kapatid na si Charmaine ay panay rin ang sermon sa kanya. Alam mo Jenny, dapat hindi mo pinapairal ang puso pagdating sa pag-aasawa. Sa panahon ngayon ay hindi na uso ang true love na yan. Dapat sana yung mayamang lalaki nang pinakasalan mo. Pero wala yung walang kwentang lalaki pang napili mo. Tingnan mo nga ako, 26 na hindi pa rin nag-aasawa. Kasi hindi ako nagmamadali. Marami pa akong oras upang humanap ng mayamang mapapangasawa. Para buong buhay ko ay magpapasarap na lang ako sa buhay. Walang imik si Jenny sa tuwing maririnig niya ang mga ganitong sermon. Pasok sa kabilang tenga, tapos labas naman sa kabila. Ito ang strategy niya para maiwasan ang stress dahil kung didibdibin niya ay siguradong araw-araw lamang siyang iiyak. Apo, okay lang yan. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat nasasaktan pagdating sa pag-ibig. Walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari ngayon o bukas. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nabigo o nawalan. Maraming tao ang nasa parehong sitwasyon katulad mo. Tingnan mo na lang ang nanay Susan mo. Marami rin siyang nagawa na pagkakamali noon bago niya napangasawa ang tatay mo. Paulit-ulit ko rin siyang pinaalalahanan noon pero hindi siya nakinig. Tapos ngayon, kung mapagsalitaan ka niya ay ganoon na lamang. Samantalang mas matindi pa siya. Alam mo apo, huwag mong isipin ang mga bagay na wala na sa buhay mo. Ang ipagpasalamat mo na lang ay nandyan si Tintin. Nakangiting wika ni Lola Estrella. Natutuwa ang matanda sa tuwing bumibisita si Jenny sa kanyang tahanan. Mas masaya siya ngayon dahil kasama nito ang napaka-cute na si Tintin. Habang naglilinis si Jenny sa loob ng bahay, ay si Lola Estrella naman ang tumitingin kay Tintin na noon ay nagsisimula pa lamang gumapang. Kapag nakaluto na si Jenny ng pagkain ay saka naman sila magkakwentuhan ni Lola Estrella tungkol sa kung ano-anong bagay.
Kahit noon pa man ay sila na talaga ang laging magkasama dahil ang kanyang nanay Susan ay mas paborito ang panganay na si Charmaine. Makaraan ng ilang linggo ay nagkaroon ng ubot-sipon si Lola Estrella. Noong una ay si Susan ang nag-aalaga sa kanyang ina. Araw-araw niya itong binibisita upang painumin ng gamot at dalhan ng pagkain. Pero hindi nagtagal, si Jenny na ang kanyang inuutusan. "Jenny, pwede bang ikaw na ang pumunta sa lola mo? Napapagod akong mag-alaga sa kanya. Panay ang utos niya sa akin ng kung ano-ano. Paabot nito, pakuha niyan, bigay mo sa akin yung ganito. Ay nako, nakakapagod. Di niya yata alam na may trabaho pa rin ako. Ang daming dapat na asikasuhin dito pa lang sa bahay. Total ay wala ka namang ginagawa kaya ikaw muna ang mag-alaga sa kanya." Wika ni Susan. Mahal ni Jenny ang kanyang lola at talagang nag-aalala siya para dito. Araw-araw ay maaga siyang pumupunta sa bahay nito na nasa 15 minuto lamang kung lalakarin. Magandang ehersisyo din iyon para sa kanya. Sinisikap din ni Jenny na makabili ng sariwang prutas at gulay para kay Lola Estrella, nang sa gayon ay mas mapabilis ang paggaling nito. Minsan ay isinasama niya rin si Tintin para naman mabawasan ang inip ng matanda. Lagi namang nakairap at nakasimangot si Susan sa tuwing bumibisita, kaya tuloy si Lola Estrella ay hindi na humihingi o naguutos ng kahit na ano. Isang araw ay nakisuyo si Jenny sa kanyang kapatid na si Charmaine na kung maaari sana ay ihatid o sunduin siya nito sa bahay ni Lola Estrella sa tuwing malakas ang ulan, lalo na kung kasama niya si Tintin. Subalit, palagi naman itong tumatanggi. "Jenny, wala akong oras na tulungan ka. Marami din akong ginagawa. Kung pinoproblema mo yung ulan, edi wag kang pumunta doon. Wala namang mangyayari kay Lola Estrella. Malakas pa yun, tsaka di naman siya paralisado. May lakad pa kami ng boyfriend ko." Wika ni Charmaine bago pumasok sa kanyang kwarto. Tanging si Jenny lamang ang naglalaan ng oras at panahon upang bisitahin at tulungan ang kanyang lola. Marami pang insidente ang nangyari sa matanda, tulad na lamang ng madulas ito sa banyo habang naliligo. Mabuti na lamang at hindi nabagok ang kanyang ulo, pero naunang tumama ang kanyang balakang, kaya nahirapan siyang tumayo at makapaglakad. Dahil rito ay tinawagan ni Jenny ang kanyang ina upang magpatulong na dalhin sa ospital si Lola Estrella. Sa huli ay si Jenny lamang ang sumama sa ospital dahil si Susan ang nag-alaga kay Tintin. Ilang araw ding na-confine sa ospital si Lola Estrella. Ayon naman sa doktor, mas makabubuting manatili na lamang sa bahay ang pasyente habang nagpapagaling. Total ay hindi naman ganoon kaseryoso ang kondisyon nito. Anong gagawin natin ngayon? Papanong lola nyo? Tanong ni Susan nang malamang lalabas na sa ospital si Lola Estrella. "Nay, bakit di na lang muna magstay rito sa bahay si Lola para maalagaan natin siya?" Wika ni Jenny. Ngunit malaki ang naging pagtutol ni Susan at Charmaine. "Ano ka ba naman, Jenny? Wala nga akong pahinga tapos mag-aalaga pa ako ng matanda. Makita ko pa lang siya'y umiinit ng ulo ko. Baka mas mauna pa akong matigok kaysa sa kanya kapag nagkataon." Naiinis na wika ni Susan. "Alam mo, Jenny, kung ano-ano talagang pumapasok dyan sa isip mo. Nakita mo namang 3 lang ang kwarto rito sa bahay. Anong gusto mo? Magkasama tayo sa kwarto? Siguradong hindi ako makakatulog kasi iiyak ng iiyak ang anak mo magdamag." Nakairap na wika ni Charmaine. Napatingin na lamang si Jenny sa kanyang nanay at kapatid. Anong gusto niyong mangyari? Doon siya mag-isa sa bahay niya? Nay naman, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Grabe talaga kayo, hindi man lang kayo maawa sa matanda. Kung naaawa ka sa kanya, bakit hindi na lang ikaw ang mag-alaga? Total ay nandito ka lang naman sa bahay. Dapat ikaw talagang mag-alaga sa kanya para may pakinabang ka naman. Pahabol pa ni Charmaine. Ilang oras din silang nagtatalo para masolusyonan ang problemang iyon. Naisip din ni Susan na dalhin na lamang sa home for the aged ang kanyang ina kung wala talagang mag-aalaga. Hindi naman makapapayag si Jenny na mangyari iyon. Kaya sa huli,
napagpasyahan niyang tumira na lamang sa bahay ni Lola Estrella nang sa gayon ay maalagaan at matutukan niya ito ng mabuti. Pagpasok niya ng bahay, dala ang mga gamit, ay nagtataka si Lola Estrella. "Apo, anong nangyari? Bakit ang dami mong dalang gamit? Nag-away ba kayo ni Susan? Pinalayas ka ba niya?" Nag-aalalang wika nito. "Hindi po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Nandito ako para samahan kayo. Gusto sana ni Inay na doon muna kayo tumira sa bahay. Pero naisip ko na mas komportable kung nandito kayo sa sarili niyong tahanan. Alam kong hindi niyo pa kaya ng mag-isa kaya dito muna ako habang nagpapalakas kayo." Nakangiting wika ni Jenny. Nagawa niyang magsinungaling, hindi upang pagtakpan ang kanyang ina, kung hindi para hindi isipin ni Lola Estrella na isa siyang pabigat. Pero kilala ni Lola Estrella ang ugali ni Susan at ng paborito nitong anak na si Charmaine. Alam niyang ayaw nitong mag-alaga o makasama siya sa iisang bubong. Gustong umiyak ng matanda dahil kahit papaano ay naroon si Jenny para samahan siya. Kaya naman, sinikap niyang magpalakas upang hindi siya maging pabigat dito. Mula noong araw na iyon ay magkasama ng nanirahan ang maglola. Tuwing tulog si Tintin ay sasamantalahin iyon ni Jenny upang makapaglinis at makapagluto. Isasalang niya na rin ang ilang damit sa washing machine. Si Lola Estrella naman ay patuloy sa pagpapalakas ng katawan. Hanggat maaari ay hindi niya iniistorbo ang apo kung hindi naman importante. Tuwing magpapacheck up si Lola Estrella sa ospital, iniiwan ni Jenny ang anak na si Tintin kay Susan. Minsan ay nagagalit pa ito kapag nagkakalat si Tintin sa sala. Si Charmaine naman ay mainitin ng ulo dahil ayaw niyang hinahawakan ng kahit na sino ang kanyang mga gamit. Pero kapag si Lola Estrella ang kasama ni Tintin ay napaka-behave nito. Sa nakalipas na 2 taon ay masaya si Jenny, tahimik ang kanyang buhay at walang sino man ang nanghuhusga sa kanya dahil lamang wala siyang trabaho at hiwalay pa sa asawa. Sa paglipas ng mga taon ay wala na halos bumibisita kay Lola Estrella. Minsan ay pumupunta doon si Susan pero sisilip lamang ito. Wala pa mang 10 minuto ay aalis na rin. Si Charmaine naman ay hindi talaga bumibisita kahit isang beses. Katuwiran niya ay abala raw siya sa trabaho at sa kanyang mapapangasawa. Wala rin namang mga kaibigan si Lola Estrella dahil karamihan sa mga ito ay patay na o kung buhay naman ay may iniinda ng karamdaman. Yung ilan sa mga kapitbahay ay bumibisita rin paminsan-minsan upang mangumusta. Nakakapaglakad naman si Lola Estrella pero hindi niya na kaya pang maglakad ng malayo o mag-akyat baba ng hagdan kaya laging nakaalalay si Jenny. Ngunit isang araw ay na-stroke si Lola Estrella. Mabuti na lamang at dumating agad ang mga paramedic kaya naisalba pa ang kanyang buhay. Sa puntong iyon ay napaiyak na lamang si Jenny. Alam niyang mahina na talaga ang katawan ng kanyang lola. Pilit niya rin kinukumbinsi si Susan na doon muna patirahin si Lola Estrella sa bahay nito. "Nay, baka naman pwedeng dito na lang si Lola. Hindi ko naman siya kayang alagaan maghapon at magdamag dahil may anak ako. May day off naman si Charmaine kaya pwede niyang mabantayan si Lola para makapahinga rin naman ako. Isa pa ay kailangan ko na rin maghanap ng trabaho dahil sa susunod na taon ay mabait at matulungin naman si Lola. Siya ang nag-aalaga sa amin ni Charmaine noon kapag nasa trabaho si Inay. Pero ngayon, hindi man lang siya maglaan kahit ilang oras." "Jenny, apo, huwag ka nang umiyak. Pasensya ka na. Alam kong pabigat lang ang tingin nila sa akin. Walang gustong mag-alaga sa tulad kong uugod-ugod na. Tanging ikaw lamang ang nagtiyaga sa akin, Jenny." "Hindi po yan totoo, Lola. Hindi po kayo pabigat. Nag-away lang po kami ni Inay kaya nasabi ko ang mga iyon. Akala ko po ay natutulog pa kayo." "Apo, narinig ko ang lahat ng sinabi ni Susan. Kilalang kilala ko siya at alam kong wala siyang kaamor-amor sa akin. Noon pa man ay talagang makasarili na siya. Bilang isang magulang ay masakit isipin kung ano bang nagawa ko para tratuhin niya ako ng ganito. Mabuti na lang at narito ka, Jenny.
Ikaw lang ang gustong mag-alaga sa akin. Hindi alam ni Jenny kung ano ang kanyang isasagot, kaya hinawakan na lamang niya ng mahigpit ang mga kamay ni Lola Estrella. Napakabuti ng iyong puso. Ibang-iba ka sa nanay at kapatid mong si Charmaine. Tanging ang kasakiman at inggit lamang ang pinapairal nila. Sa totoo lang ay nag-aalala ako sa'yo. Ano na lamang ang gagawin mo kapag wala na ako? Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi ako makapapayag na laitin at ipahiya ka ng kahit na sino. Mula ngayon ay hindi mo na kailangang humingi ng kahit na ano sa kanila. Wika ni Lola Estrella. Noong una ay hindi maunawaan ni Jenny kung ano ba ang ibig sabihin nito, hanggang inutusan siya ni Lola Estrella na humanap ng notary sa lalong madaling panahon. Lola, hindi nyo naman po ito kailangang gawin. Magiging okay din naman po ako. Tsaka hindi naman ako pababayaan ni inay at ni ate. Kahit naman ganun sila ay alam kong hindi nila ako matitiis. Makikita mo rin, Apo, na ang lahat ng ito ay para sa'yo. Gusto ko kapag wala na ako rito sa mundo ay ikaw nang bahala sa lahat ng mga ari-arian ko. Gusto kong mamatay nang walang inaalala pa para makaakyat ako agad sa langit. Basta, Apo, gawin mo na lang ang pakiusap ko sa'yo. Sinunod ni Jenny ang lahat ng pakiusap at hiling ni Lola Estrella hanggang sa pumanaw na nga ito, makaraan lamang ang isang buwan. Sa pagkamatay ni Lola Estrella ay doon na rin nagsimula ang pinaka-interesting na parte. Inilibing si Lola Estrella gamit ang iniwan niyang pera. May kinuha rin siyang funeral services bago pa man siya pumanaw, kaya wala nang ginastos pa si Susan. Natuklasan niya rin na kay Jenny pala nito ipinamana ang lahat. Ang malaking bahay na iyon ay matagal niya nang inaasam-asam, pero kay Jenny lang pala mapupunta. Nagtatatalak si Susan na ginatungan pa ni Charmaine. Sila naman daw ang nagpakahirap na mag-alaga, pero bakit nagkaganon? Jenny, halika nga rito. Napaka-traidor mo talaga. Alam kong makasarili ka pero hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Paano mong nauto ang lola mo na ipamana sa iyong lahat? Sa tingin mo, hahayaan kitang makuha ang mana ng gano'n na lang? Baka nakakalimutan mo, ako ang anak, kaya dapat sa akin ang lahat ng mana. Oo nga, Jenny, grabe ka talaga. Tao pa bang tingin mo sa sarili mo? Buhay pa si inay tsaka nandito pa ako. Baka nakakalimutan mo, ako ang panganay. Alam mo, kung sa akin lang ipinamana ni Lola ang lahat ay hahatian ko kayo ni inay para pantay-pantay tayo. Siguro, inuto mo lang si Lola. Baka kung anong kasinungalingan ang sinabi mo para lasunin ang isip niya. Mukha ka lang inosente pero traitor ka talaga. Jenny, kung hindi mo ibibigay ang para sa amin ay hindi ka rin namin ituturing bilang parte ng pamilyang ito. Wika ni Susan. Nay, bakit naman ganyan ka? Noong nabubuhay pa si Lola ay pinipilit ko kayo ni ate na magtulungan tayong tatlo na mag-alaga sa kanya. Kung sana lamang ay naglaan kayo ng oras na bisitahin at kausapin siya kahit napipilitan lang kayo, edi sana namatay siya ng masaya. Alam mo, lagi ko kayong pinagtatakpan kay Lola. Puro magagandang salita lamang ang sinasabi ko tungkol sa inyo ni ate. Pero hindi naman siya tanga. Alam niya kung anong klase ng pagkatao ang meron kayo. Ni hindi niyo man lang ipinakita na nag-aalala kayo. Tapos ngayon, ako ang sisisihin ninyo. Naluluhang wika ni Jenny. Paano naman namin gagawin yon? May mga trabaho nga kami. Ikaw lang tong nasa bahay at nakaupo buong araw. Tsaka ano naman ang ginawa naming masama? Siguro lagi kang nakasimangot at nagpapaawa kay Lola. At well, mukhang effective naman. Alam mo, mas mabuti pang alamin natin ang totoo. Baka mamaya ay pinilit mo lang si Lola na ipamana sa iyong lahat. Nang mga sandaling iyon ay kumalma na si Jenny. Napagtanto niya na kahit na ano ang sabihin niya ay hindi naman makikinig ang mga ito. Babalik ta rin lamang ng kanyang nanay at ate ang sitwasyon. Para matahimik na tayong lahat ay hatiin mo na lang sa tatlo ang ipinamana ni Lola. Taas kilay na wika ni Charmaine. Siguro pwede kong gawin ang gusto mo ate kung wala pa akong anak. Pero dito kami titira ni Tintin sa bahay ni Lola mula ngayon.
Dito ay walang sino man ang makakapagpalaya sa akin. Walang mangungutya at sasabihing tanga ako, ang babaeng hindi marunong pumili ng mapapangasawa. E di sige, ipagpilitan mong gusto mo. Ang abogado na lang namin ang bahalang kumausap sa'yo. Pero sa bandang huli ay sila lamang itong napahiya dahil lahat ng testigo ay sinasabi na si Jenny daw ang nag-aalaga kay Lola Estrella. Walang nakuha na kahit na ano si Susan at Charmaine, habang si Jenny ay namuhay ng masaya at tahimik kasama ang anak na si Tintin. Malaking halaga rin ang naiwan ni Lola Estrella na siyang ginamit ni Jenny upang makapagpatayo ng sariling tindahan. Noong mag-aral si Tintin sa kinder ay siya ang naghahatid sundo rito hanggang sa makilala niya si Aaron, ang tatay ng isa sa mga kaklase ni Tintin. Ayon kay Aaron, namatay raw ang kanyang asawa dahil sa panganganak at mula noon ay hindi na siya nag-asawa dahil natatakot siyang magmahal muli. Isa pa ay maraming babae ang hindi magawang mahalin ang hindi nila tunay na anak. Pero nang makilala niya si Jenny ay nakita niya na napakabusilak ng puso nito. Isa pa ay kasundo niya rin ang mga bata. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ni Aaron at Jenny na magpakasal. Grande ang naging selebrasyon. Inimbitahan ni Jenny ang kanyang nanay at kapatid pero hindi dumalo ang mga ito. Lalo na nang malaman nilang mayaman ang kanyang mapapangasawa at sa isang sikat na hotel pa ang venue. Halos mamatay sa inggit si Charmaine dahil matagal niya nang inaasam na makapag-asawa ng mayaman. Pero mukhang tatanda siyang dalaga sa kahihintay. Si Susan naman ay parang nagsisisi dahil ngayong nag-retire na siya sa trabaho ay palagi siyang mag-isa sa bahay. Magkaugali sila ni Charmaine kaya siguradong pagtanda niya ay sa home for the aged siya ipapadala nito o kung hindi man ay baka pabayaan siya nitong mag-isa sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.